Kamusta kayong lahat? Ganito ang ibig sabihin ng aking ideya sa negosyo ng napakakumikitang produksyon sa garahe. Bibili tayo ng murang lumang Soviet na kanister. Sa post-Soviet area natin, pwede kang kumuha ng maraming ganitong kanister. Madalas, kalawangin na ang mga ito sa loob at labas. Kapag sa labas lang ang kalawang, itsura lang ang apektado. Pero kapag sa loob, di na magamit ang kanister at parang bakal na lang na binebenta sa junk shop. Hindi masyadong epektibo ang paglilinis sa pagbuhos ng tornilyo, solvent at matagal na pag-alob. Sa pinakamainam, natatanggal lang nito ang mababaw na kalawang. Pero kung bibigyang pansin ang teknolohiya ng paggawa ng metal na canister, malalaman natin na ang madaling pag-access sa loob ay maaring makuha ng mabilis at, higit sa lahat, madali lang. At higit pa rito, walang magiging pinsala sa mismong kanister. Kasabay nito, nagkakaroon ng magandang kondisyon para sa paglilinis at pagkukumpuni. Pagkatapos, mabilis na nakakabit muli ang mga bahagi ng kanister. Sa ganitong paraan, maaring maibalik sa ayos ang kanister at maibenta ito na may tubo. Bukod pa rito, may malinaw na mga kalamangan ang mga bagong kanister mula sa lumang Soviet kumpara sa mga ganap na bagong karaniwang galing China. Mamaya ko pa tatalakayin ang malalaking benepisyo, handa ng video para sa TikTok. Pero mga kasama, nandito kayo sa isang seryosong channel, sa YouTube channel ng Pesni Yashi Koshaka. Kaya bilisan ninyong pindutin ang malaking thumbs up, mag-subscribe para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe at tara na! Sinuri ko ang lahat at nagawa ko naman ang lahat ng maayos. Wala akong nakita sa YouTube na gumagamit ng ganitong paraan. Kung wala rin kayong maipakitang link na katulad nito sa komento, iisipin kong ako ang unang nakadiskubre nito. May mga ganitong jerrycan na nakatambak din sa bodega namin sa probinsya. Isa mas maganda kaysa sa isa pa. May naririnig pa nga akong gumagalaw sa loob. Ang paglilinis gamit ang nyebe ay hindi naman talaga nagbibigay ng kapansin-pansing resulta. Dapat munang alisin ng maingat ang natitirang gasolina at mga singaw nito. 20 taon nang hindi nakaamoy ng gasolina ang mga jerrycan na ito. Nilalagyan ko ng tubig para makita ang kalagayan, hindi para itaboy ang singaw ng gasolina. Malinaw na ang lahat dito. May butas sa gilid. Pero sa ilalim, mukhang ayos naman lahat. Malamang, hindi kalawang kundi pagkakatusok ang sanhi ng butas. Madali lang din itong ayusin. Maraming dumi sa loob. Mukhang selyado ang susunod na jerrycan. Tingnan natin ang mga kalamangan ng bagong kanistra kumpara sa lumang Soviet na kanistra. Ang mga Soviet na kanistra ay mas makapal at dekalidad ang bakal kaysa sa makabagong kanistra. Ikalawa, kapag tama ang gamit, ang metal na kanistra ay tumatagal ng halos walang hanggan. Hindi ito plastik. Ang mababang kalidad na modernong plastik ay nasisira sa ilalim ng araw sa loob lang ng ilang taon. Ikatlo, ang bakal na kanistra ay hindi nag-iipon ng static na kuryente, di tulad ng plastik na hindi talaga para sa gasolina. Maaaring magdulot ng sunog o pagsabog ang static na kuryente. Tanggalin ang lumang pintura at kalawang ng mas mabilis at madali, parang gamit ang makinang panghugas ng kaldero. Hindi pa ako noon, kaya ginamit ko na lang ang abot-kayang disk para sa grinder. Ganito gumamit ng panglinis na disk, mabagal pero malakas kumayod ng bakal. Ganito naman, sobrang makinis pero mabagal din maglinis ang disk na brush. Disk. Mabilis mapuno ng dumi ang disk na may talulot at bago pa ito mapuno, sobrang kaskas at init ng metal. Ito ang resulta ng paggamit ng coral disc. Kumpara sa iba, para talaga itong halimaw. Maganda at mabilis itong tanggalin ang pintura at kalawang hindi nasisira ang metal. Kaya nililinis ko ang patag na bahagi gamit ang coral disc at ang mga uka gamit ang disc brush. Ipagpapatuloy ko ang mga benepisyo. Pang-apat, tiyak na magugustuhan ng mga nananabik sa USSR ang ganitong kanistra at mukhang napakarami nila kaya malaki ang pamilihan nito. Pang-lima, ito ang pinakamahusay na mga kanistra sa mundo, hindi dahil luma silang Soviet, kundi dahil Aleman ang pinagmulan nila. Nakakagulat ito para sa mga hindi nakakaalam, pero pag-uusapan pa natin mamaya. 20 litrong Soviet na kanistra na pasok sa pamantayang ghost. Sa labas, matapos linisin, maayos pa pero mas gusto kong malaman ang itsura sa loob.
Pinaalalahanan ko uli, kung ayusin ninyo ang dating lalagyan ng gasolina, gaya ng tangke, drum, tangke ng gas o kanistra, siguraduhin alisin muna lahat ng gasolina at singaw nito. Kung hindi, mapapahama kayo. Halimbawa, hindi na bago ang pagsabog ng kinukumpuning tangke ng gasolina sa garahe. Madaling tanggalin ng maingat ang hawakan ng hindi nasisira ang kanistra. At ito ang dahilan kung bakit natatandaan pa natin ang mga kanistrang ito mula pagkabata, nakita sa mga pelikula ng bigmaan at makikita pa rin sa mga tindahan ngayon, pati plastic na kanistra. Dahil perpekto ang kanistrang ito, isa itong obra maestra ng insyenieriya. Mayroon itong 3 hawakan. Karaniwan, binibitbit sa gitnang hawakan ang punong kanistra. Kayang buhatin ng isang kamay ang 2 o 3 walang laman na kanistra sa mga panlabas na hawakan. Kung malakas ka, kaya mong buhatin ng 2 punong kanistra. Maginhawaring ipasa ang ganitong mga kanistra ng pasalin-salin. Mas mabilis gamitin ang takip na may lever lock kaysa sa may roskas. Hindi natatanggal ang gasket ng selyadong takip at kahit masira ng kaunti, hindi pa rin tumatagas ang laman. Ang jerrycan ay naimbento ng mga Aleman sa isang lihim na proyekto na iniutos ni Hitler bandang 1937. 2 tao pwedeng buhatin ang jerrycan gamit ang hawakan sa dulo. Ang hinang na nagdudugtong sa 2 bahagi ng jerrycan ay nakalubog at hindi nakausli kaya hindi makakasira sa ibang jerrycan. Asikasuhin ko na ito ngayon. May makapal akong disc na ganito. Kung aalisin ko ang hinang sa gitna ng 2 parte, parang binabaligtad ko lang ang proseso ng paggawa ng jerrycan na ito. Habang nililinis ko ang hinang, magbibigay pa ako ng papuri. Kasya ang jerrycan sa parallel na pipet at pwedeng patong-patungin nang hindi madaling masira. Malaki ang naitutulong ng embossing sa mga gilid nito sa pagpapatibay nito. Sigurado akong kayang gumawa ng kasangkapan na mas mabilis magbukas ng ganitong jerrycan kaysa magbukas ng delata tulad ng mula sa lumang grinder. Naramdaman ko pa na para kung isang restore ng Ford Mustang 1964 mula sa isang American TV show. Hindi ako Amerikano, Belarus ako. Kaya imbes na eksklusibong kotse, kalawanging jerrycan lang meron ako. Kung tutuusin, malapit nang maging legal age ang Honda at Dodge namin ng misis ko at konti na lang, retro exclusive na rin sila. Hindi masasayan ang bagong kakayahan ko sa bahay. Nung sumilip ako, kitang-kita, madumi pero buhay pa ang metal. Pinipinturahan sa loob ang mga Soviet na jerrycan. Sa ilalim, hindi kalawang kundi na tuklap na lumang pintura yon. May air pocket sa itaas ng kanistra kaya kapag puno, lumulutang ito at di lumulubog. Tumutulong ang bulsa ng hangin mag-adjust sa pagbabago ng dami ng likido tuwing nagbabago ang temperatura. Ang sipon na tubo ay napapantay ng presyon sa bulsa ng hangin para maiwasan ang tagas. Pinapabilis ng siphon tube ang paglabas ng laman ng kanistra. Matapos kong pakintabin ang loob gamit ang abrasive, nalaman kong pinipinturahan pala ng mga Soviet ang loob ng mga kanistra ng red lead primer, isang matibay na pintura. Sana hindi ito tingga kasi nalimutan kong magsuot ng respirator habang may pintura pa sa loob. Maganda at hindi rin maganda ito. Maganda habang bago pa, pero nagiging problema kapag nagsisimula ng magbalat ang luma. Hanggang ngayon, may sarili pa ring imbentong imbudo ang tatay ko mula sa lata na may pinungsalaan. Tiningnan ko rin ang mga modernong kanistra. Iniisip ko pa kung papapinturahan ko ang hubad na metal sa loob pero hindi ito malilinis na hindi binubuksan. Mapapadali ng sandblasting machine ang proseso. Bukod sa paglilinis, madali na rin gawin ang anumang pagkukumpuni at gumawa pa ng 2 post-apocalyptic na lababo kung kailangan. Sa paggawa nito, ang mga canister na ito ay hinang ng mga professional na welder na may malawak na karanasan. Manipis ang metal at bilang baguhan sa welding gamit ang electrode sa baryo, hindi ko kakayanin ang ganitong hinang. Oras at pera ang kailangan at wala akong panahon matuto kung paano maghinang ng manipis na metal. Sana magawa ko ito agad gamit ito. Unang karanasan ko sa welding semi-automatic kaya bago pa sa akin ang lahat ng ito. Mabilis kong binasa ang instruksyon at agad nagsimula. Ang semi-automatikong welding machine na Risanto Serie Saifa 200 at 20 Synergy ay mayroong automatikong synergetic na function. Kailangan ko lang mantakda ng ilang parameter at ang makina na ang pipili at mag-a-adjust ng pinakamainam na settings habang ginagamit na hindi ko pa alam na yon.
Sige, naintindihan ko na lahat. Wala akong oras sa mga tangke ng proteksyon na gas. Sana maintindihan ng iba ang ibig sabihin ng hindi makapaghintay sa ganitong negosyo. Madalas, tama ang pakiramdam ko, kaya gusto ko agad subukan. Gumamit ako ng self-shielded na welding wire, kaya pwedeng mag-welding kahit walang gas. Bumili ako ng kawad na may kapal na 0.8. Sinuri ko ang feeding roller, inilagay ko sa tamang posisyon ng welding torch, may mga ekstrang tip at susi para palitan ng mga ito. Ang diameter ng tip ay 0.8 din. Madalas ko nang sinubukan ito at minsan naging matagumpay. Ibinahagi ko ang ilan sa inyo sa YouTube channel na Pesni Yashi Koshaka. Maganda na ang pag-unlad ng mga gasolinahan ngayon, pero sa hindi mayamang post-Soviet na lugar, mahalaga pa rin ang mga kanistra. Madalas may pagkakataon makakuha ng gasolina sa malaking diskwento. Minsan, isang opisyal ng militar ang tumutulong, minsan naman mabait na traktorista, operator ng harvester o super ng truck at dahil hindi laging kasya ang biyaya sa tangke, kailangang paglagyan ito. Iko-konekta ko ang welding torch ng Migmag sa Euro connector dahil mas maaasahan at pamilyar ako rito. Sa paggamit ng flux cord wire, kailangang reverse polarity, kaya ground cable sa positive at torch sa negative. Pinipili ko ang mode na Sinmig, synergistic. Dito ko tinitingnan ang flux parameter at wire na 0.8 ang kapal. Pinili ko na ang kapal ng metal na i-welding. Pwede nang simulan. Ay, nakalimutan ko palang ilagay ang wire sa feeder. Tulad ng nakikita, laging may aberya. Naalala ko nung bata ako, unang hagis ko ng spinning rod gamit inertia reel, nabuhol agad ang linya. Pumalpak ako, pero ganyan talaga, karanasan ay galing sa pagkakamali. Habang buhay, matuto. Sa pagkakataong ito, nagawa ko na ang tama. Sigurado akong may nakalimutan pa ako sa mga kanistrang ito. Kung may alam pa kayo, dagdagan nyo na lang. Nag-practice ako at naisip na hindi kailangang maging eksperto para matuto, kaya handa na ako magtrabaho. Tusong mga Aleman, nang gawin nila ang ganitong uri ng kanister, mukhang sinadya nilang mag-iwan ng patong ng metal sa mga stampadong kalahati para sa posibilidad ng mga susunod na pagkukumpuni. Pero ang impormasyong ito ay nawala na hanggang sa mga araw na ito. Napakaganda ng disenyo ng German na bakal na kanister, kaya agad nitong napalitan ang mas hindi mahusay na American at English na kanistra. Mga mangwa-welding at gumagamit ng semi-automatic na makina, iminumungkahi kong ipikit ninyo ang inyong mga mata para hindi masaktan ng isipan sa pagkakamali ng iba. At sa lahat ng iba pa, sasabihin ko mga pare, inakala ko na mas magiging masama pa ito. Pero pwede na, matino na agad kahit sa unang subok pa lang. Oo, sablay ito. Pero unang tahi ko ito gamit ang semi-automatikong makina. Pagkatapos ng 1 o 2 araw na practice, mabilis nang magawa ang mga kanister. Dahil sa pagsasanib ng makabagong teknolohiya at lumang kanister, posible akong kumita ng malaki kahit hindi mag-click ang negosyo sa kanister. Maghihinang ako ng 80 metrong bakod sa lote namin. Sigurado akong di ko pagsisisihan ang pagbili ng makina. Napakaraming mga function na gusto kong subukan dito. Narito ang link para sa kahangahangang makinang ito. I-like ang video, mag-subscribe sa channel ng mga kanta ni Yasha Kosha at sa aking pangalawang channel sa Gen at TikTok, nasa ibaba ng video ang mga link. Pindutin din ang kampanilya para ma-update kayo. Oo, sana'y maghari ang kapayapaan sa mundo. Salamat!